Dumating sa Batangas City Hall of Justice na si Rose Camilon para sa preliminary investigation para sa kasong kidnapping at illegal detention laban kay Police Major Alan De Castro, ang suspect sa pagkawala ng bunso niyang anak na si Miss Grand Philippines 2023, candidate Catherine Camilon. Mahigit 2 buwan nang nawawala si Catherine, pero umaasa pa rin si Rose na uuwi ang anak. Nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak kundi yung kaligtasan. Basta yung gusto ko, bumalik siya, ligtas buhay. Simula pa lamang nang umalis siya, ni minsan hindi ko inisip na hindi siya makabalik sa amin. Ayon kay Rose Camilon. Pakiusap ni Rose kay De Castro, tulungan silang makita si Camilon. Wala naman kaming ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw, yung malaman namin kung nasaan ang aming anak talaga. 2 buwan na rin, ang hirap. Noon palagi kong sinasabi sa kanya na ibalik ang aming anak. Ilabas niya kung nasaan, ayon pa sa kanya. Dumalo rin sa pagdinig ang 2 testigo. Ang kapatid ni Catherine at ang abogado ng driver umano ni De Castro na si Jeffrey Magpantay na suspect din sa kaso. No-show naman si De Castro at tanging abogado niya ang tumanggap ng reklamo para sa kanya. Hindi na kami nakatanggap ng complaint As of now, wala pa kaming masyadong alam. We will be filing a counter affidavit after, sabi ng abogado ni De Castro. Dagdag ng abogado, supina pa lang ang natanggap ng kanilang kampo at pag-aaralan muna nila ang reklamo. Nananatili sa restrictive custody sa Laguna si De Castro. October 12 nang huling makita ng pamilya si Catherine na magpaalam ang dalaga na pupunta sa Batangas City. Nakapagpadala pa ito ng mensahe na nasa isang mall sa Lemery, Batangas, pasado 7:00 ng gabi at makalipas ang 1 oras, nakausap pa ito sa telepono na nagsabing nasa isang gasolinahan sa Bawan, Batangas. October 20 na inatasan ng PNP Calabarzon ang Regional Committee ang missing found person na hanapin si Camilon. Nobyembre nang lumapit sa CIDG-4A ang 2 testigo na nakakita umano ng isang duguang babae na isinakay ng 3 lalaki sa isang pulang SUV. Na-recover ang pulang SUV sa isang bakanteng lote sa Batangas at nakuha sa sasakyan ng hibla ng buhok at blood samples na tumugma sa DNA profile ng pamilya ni Camilon. Sa January 9, 2024, ang susunod na preliminary investigation ng kaso. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. Matagal na iniimbestigahan yan, pero hindi pa nabigyan ng hustisya ang kaso. Ang tanong dyan, ano na ang nangyari at nasaan si Catherine? Hindi nila mapaamin yung pulis. Person of interest or ma-question. Hanggang missing na lang, always think of the worst scenario. Sana walang cover-up. Kung patay man siya o buhay pa, sana makita na siya. Sobrang hirap ng kalooban ng kanyang mga magulang. Ang mahalaga ngayon, makita na si Miss Catherine Camilon para masaya ang Pasko ng kanyang pamilya. Sana ligtas siya.